Nakakaasar. Mukhang medyo mahirapan ako rito sa isang ito. O ano? Suko ka na ba? Manda ka! Katapusan mo na! Kumusta? Ang tagal natin hindi nagkita. Sa bagay, hindi rin nakakapagtaka kung bumalik ka dito sa Mugen City. Dahil alam kong Mugen City ang pinakamagandang lugar sa buong mundo para sa iyo. Tama ba ako, Masaki? Siguro nga tama ka. Ba matatakasan mo ko? Sabihin mo nga, bakit mo to ginagawa? Tinatanong mo kung bakit? Sa tingin ko, ikaw ang dapat kong tanungin, Sakura. Hindi ba ang Thunder Emperor ang dahilan kung bakit nabuo ang Vaults? Pero bakit sinasabi ngayon ni Makobex na siya ang pinuno ng Vaults? Pinagkatiwala ni Kinji ang Mugen City kay Makobex. Kaya ginagawa lang ni Makobex kung ano dapat ang gawin. Mahirap yata yung paniwalaan. Wala nang pakialam ang Thunder Emperor sa Mugen City kaya nga niya ito iniwan. Yun ang totoo. Sige na nga. Kaya lang, hindi ko pa rin kayo mapapatawad sa ginawa ninyo. At hindi niyo rin naman ako masisisi. Princess Kaki's medical magic! Peacock! Baliwala yan. Tuwing nandito ako, pakiramdam ko parang may nakatingin sa akin. Ayos ka lang ba? Kosi. Kenji. Naririnig mo ba ako? Sabi ko. Kenji. Kayang nangyari. Pambihira, binigyan pa ako ng problema nito. Tingnan nyo. Tulungan niyo ako dito. Ano nangyari? Kenji. Si Makobex. Anong nangyari? Sakura! Sakura! Bakit? Gamutin natin ang sugat niya. Nakita ko siyang bumagsak sa labas ng Mugen City. Kawawa naman. Ano to? Genji, alam mo ba kung sino ang gumawa niyan sa kanya? Nakakapagtaka. Paano kayang... Huwag mo munang piliting gumalaw. Ayos lang ako, huwag kayong mag-alala. Kenji, si Makobex. Hanapin mo si Makobex. Ano ba nangyari doon sa batang mahilig sa computer? May ginawa na naman ba siyang kalokohan ngayon? Sakura, sabihin mo, ano ba talagang nangyari? Nawawala si Makobex. May dumukot sa kanya. Tulungan mo siya. Si Makobex sa ngayon na namumuno sa bagong henerasyon ng Vaults. Pinananatili niya ang kapayapaan sa lower level. Kaya lang, panandalian lang ang kapayapaang yun.
Hindi pa rin tumitigil ang Diyos ng Babylon City sa pananakop at pagkontrol sa mid-level. At dahil doon, hindi mapigilan ni Mako Bex ang pag-aalala. Mako Bex, ang mabuti pa magpahinga ka muna. Oo, sige. Pasensya ka na. Gusto sana kitang tulungan sa ginagawa mo. Kaya lang wala akong alam sa computer. Hayaan mo na. Natutulungan naman siya ng kapatid ko. Isa pa, pwede naman natin siyang tulungan sa ibang paraan. Tanda mo, Mako Bex, kapag kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Maraming salamat. Natutuwa ko't sinusuportahan niyo ako. Huwag ka mahihiya sa amin. Tayo ang bagong henerasyon ng Volts at ikaw ang pinuno kaya ikaw ang masusunod. Oo nga. Tama si Mishi. Huwag kang mahihiyang mag-utos sa amin. Huwag mo suluhin ang problema. Sigurado magtatagumpay ako. Dahil kasama ko kayo at alam kong tutulungan niyo ako. Oo nga pala, para na rin sa kaligtasan nating lahat, huwag niyo nga hayaan na kontrolin kayo ng Diyos ng Babylon City. Kapag natapos ko na ang program na ginagawa ko, magiging malaya na mga tao sa Mugun City. Hay nako, ano naman kaya ang binabalak ngayon ng lalaking henyo sa computer? Nako, Bex. Si Mako Bex lang ang nakakaalam ng lahat ng detalye tungkol doon sa program. Ang alam ko lang, kapag nakumpleto na yon, masisira niya ang virtual reality sa lower level ng Mugun City. Makakaya yung gawin ni Mako Bex sa pamamagitan lamang ng computer na ginagamit niya. Talaga? Kahanga-hanga naman ang talino ni Mako Bex. Gusto niyang makawala mula sa kontrol ng Babylon. Kaya nga ginagawa niya ang lahat para lang magtagumpay ang plano niya. Pero, posible bang gusto niyang mangyari? Kahit na imposible mangyari yon, sumugal pa rin siya. Pero alam niyo ba, malapit na magtagumpay si Mako Bex. Kaya lang... Ikaw? Oo. Bakit? Sino ba si Kaoru? Nakasama rin namin dati sa Volts, Kaoru. Malakas at matapang din siya. Meron din siya kakaibang kakayahan. Nakokontrol niya ang apoy. Pero meron ka bang ideya kung bakit sinugod ni Kaoru si Sakura? Hindi ko alam kung bakit. Pero... Bakit? Bakit ba hindi pwedeng ako na lang? Bakit ayaw mo pumayag? Patawad. Ginoong Gil, siguro naman nakarating na sa iyong babala ng Brain of God Tulas. Pwede ba? Tahimik na ang buhay ko dito. Bakit mo pa ako pinuntahan? Kahit na ano pa sabihin at gawin mo, isa ka pa rin sa mga taong nagdisenyo nitong Mugun City. At hindi mo na yung mababago pa kahit na gustuhin mo. Habang buhay ka lang makukonsensya. Anong binabalak mong gawin ngayon, Ginoong Gil? Kung ako sa'yo, mag-relax ka na lang dyan. Huwag ka na lumaban. Kung ayaw mo maglaho ang pinakamamahal mo. Si Mako Bex. Alam mo, marami na kasing nalalaman yung inalagaan mo. Wala naman sana akong pakialam sa kanya dahil kabilang naman sa mga plano ni Tulas ang lahat na nangyari. Pero pinakialaman rin niya pati ang hindi niya dapat malaman. Lumampas na siya sa limitasyon niya. Maayos naman sana ang lahat kung hindi siya masyadong nakialam. Kung ako sa'yo, mag-iingat ako. Hindi makabubuti sa'yo kung susumayin mo ang kagustuhan ni Tulas. Sandali lang. Anong binabalak niyo kay Mako Bex? Wala akong karapatang humatol sa bagay na yan. Mako Bex. Sandali lang, Kasuki! Sasama ako sa'yo! Gusto ko nang umalis dito! Bakit ganun? Ano nangyari? Bakit ganun? Gusto kitang makita, Kazuki. Gusto mo ba talaga siya makita? Pareho lamang tayo. Gusto ko rin makita si Kazuki. Ibig mo sabihin kilala mo si Kazuki? Oo.
Halika. Oo nga pala, ako si Toshiki. Paano? Ano nang binabalak mong gawin ngayon? Ban, ang totoo eh. Gusto mong pumunta doon? Tama ba ako? Oo, hindi ko ito maaaring baliwalain. Hahanapin at ibabalik si Makobex? Humanda siya dahil sisingilin ko siya ng malaki pagkatapos ko siyang iligtas. Salamat, Ban. Hindi ko siya bibigyan ng discount kahit kaibigan mo pa siya. Salamat talaga. Mukhang masayang gagawin yung yan. Hindi niyo mo kami isasali? Oo nga naman. Huwag niyo naman kaming kalimutan ni Shido. Shido, Kasuki. Pakiramdam ko kasi may masamang nangyayari. Kaya naisip kong pumunta rito. Ay nako, mga chismoso talaga kayo. Ayos ka lang ba, Sakura? Kailangan ko nang kumilos para kay Makobex. Ililigtas namin si Makobex. Kaya huwag kang mag-alala. Kami nang bahala. Magpahinga ka na lang dyan. Hindi. Kailangan ko. Huwag ka na magpumilit, hindi mo pa kaya. Kakayanin ko. Sakura, yung nasa braso mo, yan ang marka ni Kaoru, hindi ba? Ang marka ni Kaoru? Bakit? Ano bang problema sa markang yan? Hindi lang yan ordinaryong paso. Hindi lang balat ng tao ang kayang sunugin ni Kaoru. Kapag nilagay ni Kaoru ang markang yan sa balat ng isang tao, unti-unting susunugin ang buong katawan mo. Nang dahil sa markang yan, kaya niyang sunugin ang loob ng katawan ni Sakura. Meron ba tayong maaaring gawin para mapigilan yun? Ang alam ko, si Kaoru lang din na makakapagpapigil nun. At kailangan matanggal agad ang markang yan. Isang araw lang ang itatagal ng taong may ganyang marka. Ano? Isang araw lang? Sakura, pangako, hahanapin namin at ililigtas si Makobex. Tapos ikaw naman ang ililigtas namin. Magtiwala ka, tatagumpay kami. Kinsey, huwag ka mag-alala. Ako na lang ang sasama sa kanila. Himiko. Hoy, Himiko. Pwede ba wag ka nang makialam dito? Ito na ang pangalawang pagkakataon na niligtas ko si Sakura. Ginawa ko yun dahil gusto ko lang. At isa pa may kinalaman na ako sa Mugen City. Ang lalaking yung bang tinutukoy mo? Oo, tama ka. Sige, payag na ako. Hindi ka rin naman nakikinig sa akin. Maraming salamat, Miss Himiko. Hindi mo na kailangan magpasalamat pa sa akin. Kahit na wala pa tayong ideya kung sino sila, pag-iingat pa rin tayo dahil siguradong mahirap silang kalabanin. Hindi nga sila natakot na kunin si Makobex eh. Alam ko na yon. Sa palagay ko, sila ang dapat na matakot sa atin. Ikaw talaga. O paano, Ginji? Tara, let's! Galingan niyo ah! Pag-ingat kayo ah! Sana makabalik kayo dito ng ligtas. Huwag mo kami mamalitin. Kami ang magagaling na get-backers at naibabalik namin ang kahit na ano. 100% ang success rate namin at hindi kami pumapalpak. Huwag kayong kalala. Mahanap na si Makobex. Hindi sasama si Makobex ng kusa sa kanila. Malamang pinatulog siya. Siguradong hindi pa sila nakakalayo. Ang hangin na yun. Yun ang... Mukhang hindi ka pa rin talaga nagbabago, Emishi. Ganun ka rin naman. Hindi ka pa rin nagbabago. Marahas ka pa rin katulad ng dati. Magpakita ka na! Kano Joya! Matagal din tayong hindi nagkita. Natutuwa ako nagkaharap ulit tayo, Emishi. Ako, hindi natutuwang makita ka. Isa pa, hindi ito ang tamang oras para sa reunion. Napakalakas naman ang loob mo para sugurin na isang magaling na miyembro ng Volts. Pasensya ka na pero kailangan ko lang itong gawin dahil nagtatrabaho ka para kay Makobex. Tapos na ang kamustahan! Dulang Dancing Whip! Nakakatakot naman. Kapag tinamaan ako ng latigumong yan, baka hindi na ako makatayo ng dahil sa sakit. Ha! Mahirap kalabanin ang dating kasama sa grupo dahil kabisado na niya ang mga galaw ko. Sangayon ako sa mga sinabi mo. Ipaliwanag mo sa akin. Dati ka rin miyembro ng Volts. Bakit mo ito ginagawa? Ano bang dahilan mo at tumutulong ka sa pagdukot kay Makobex? Oo, sumali nga ako sa grupo ng Volts. Pero hindi ang Thunder Emperor ang dahilan ng pagsali ko sa grupo. Kundi dahil dun sa isa pang miyembro.
Nung umalis si Thunder Emperor, nabuwag na ang kinatatakutang grupo ng Volts at umalis na rin ang taong yun dito sa Mugun City. At dahil yun, wala na rin akong dahilan para manatili dito. Pero nagbabalik na ako. Ang taong yun ba ang tinutukoy mo? Pasensya ka na uli sa akin. Magkaibigan tayo kaya di ko na patatagalin ang paghihirap mo. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain magagawa ng taong to ang bagay na yun. Dahil ang pagkakaalam ko nun, isa siya sa mga taong umahanga sa Thunder Emperor. Kaya wala akong nakikitang dahilan para gawin niya yun. Paano niya naisipang gawa ng masama ang dating miyembro ng Four Kings? Ang sikat na Four Kings. Isa siya sa Four Kings pero kung tutuusin, kayang-kaya rin naman niyang pantayan ang kapangyarihang taglay ng Thunder Emperor. Sayang nga lang dahil ngayon niya lang nalaman ang tungkol dun. Tumigil ka! Imposible yan! Paalam, Emishi! Ito na ang huli nating pagkikita! Jubei! Ano bang ginagawa mo, Kanu? Kapag ipinagpatuloy mo pa ang pakikipaglaban, baka seryosohin ko na rin to. Ikaw pala, Jubei. Mahirap yatang lumaban sa dalawang tao. Kaya ang mabuti pa, alis na muna ako. Pero binabalaan ko kayo, huwag nyo na subukan pang iligtas si Makubex. Gaya ng sinabi ko, alam na ng taong yun ang totoo niyang lakas. Kaya wala kayong laban sa kanya. Emishi, Jubei, anong gagawin natin? Nagbalik na siya ngayon dito. Pero nandito siya ngayon bilang kalaban. Napakalaki ng lugar na to. Mukhang hindi pa nakakarating sa mga tao dito ang balita. Sa tingin ko, hindi nila pinapaalam sa ibang tungkol sa nangyari kay Makubex. Salamat sa bagong henerasyon ng Volts at napapanatili pa nila ang kapayapaan dito. Sigurado magkakagulo sila kapag nalaman nila ang totoo. Sa nakikita ko, maganda ang nagawa ni Makubex dito sa Mugun City. Kailangan siya ng mga tao dito, kaya ililigtas natin siya. Ang ibig mo sabihin dito ulit tayo dadaan? Oo. Tulad nung nagpunta tayo rito para kunin yung will. Ngayong wala si Makubex, siguro naman wala ng patibong sa likod ng pinto. Si Makubex ang gumawa ng patibong nun para sa atin. Hindi pa rin tayo nakakasiguro kung ligtas nga sa likod ng pintuang yan. Mas delikado ngayon dahil hindi na to kontrolado ni Makubex. Bahala na, kailangan pa rin natin pasukin ang pintuang yan.